ito mamaya sa Google Classroom. All right, so let me check if we are live now. Rhea, can you hear any background noise on my end, Rhea? Meron bang background noise? Can you hear Wala anything? naman po, Wala ma'am. naman. Okay, sige, sige, Yes sige. po. Thank you. All right, so Welcome. tignan ko lang kung live na tayo dito sa ating group. Sa Civil Service Exam 2024, live na tayo. Check ko ang ating audio. Okay, okay na ang audio natin. So, welcome po sa ating free CSE 2024 review on math. Ang i-discuss natin ngayon ay how to solve word problems on base. Ano ba yung base na yan? Yan po ay kasama sa mga word problems ng mga percentage at ng rate. Ha? So yung base applicable to kapag tinanong ka ng mga original price, no? Bawa sabi niya, o ganito yung discount. Ganito yung discount price, ganito yung discount rate, ano ang original price. But anyways, magi-introduce tayo niyan para mas maganda ang relasyon natin sa mathematics. Okay, so I would like to invite those who are in this group. Hello nga po pala sa inyong lahat at sa mga 847,000 members ng group na ito. Kanina po ay nag-live ako sa ating official Facebook page sa AMV Learning and Development Center. Kaninang alas 7 ng gabi. So kung kayo ay kasama doon, gusto nyo mag-join ulit dito, feel free to do so. The more practice we make, the better. Di ba? Okay, so hindi na po natin patatagalin pa ang ating pag-aaral. Ito po ay para sa mga gustong mag-take ng Civil Service Exam Pen and Paper Test sa March 3, 2024 at sa mga gustong mag-take ng Fire Officer Exam, Penology Officer Exam at ng NAPOLCOM. Applicable po sa inyo ang pag-aaral natin na ito. Okay. So, ang ipapakilala ko po sa inyo ngayon ay ang iba't ibang paraan. No? Pwede nyo pala kasing pagpilian yan. Hindi yung iisa lang. Parang no choice tayo kapag hindi natin naintindihan yung nakikita natin sa libro, nakikita natin sa YouTube, sa TikTok. So, ipapakita ko po sa inyo na merong 3 o hanggang 4 na paraan kung paano tayo magsosolve ng word problems on base o yung total na tinatawag. So tumingin tayo, sumilip tayo sa isang word problem ha. So kung kayo po ay allergic sa pagbabasa ng word problems, so ito po yung pagkakataon para maging friends na kayo ha. Okay. So ang isang word problem ay nakaka-intimidate dahil unang-una sa lahat, ito po ay nasa wikang Ingles. Lalo na kung hindi tayo laging nag-i-English, nakakatakot yan tingnan, no? Pero meron tayong solusyon dyan. Ha? Ang solusyon natin dyan, hindi natin siya bibiglaing babasahin. So, tatakpan lang po natin yung majority ng ating problem. Ayan. Tatakpan natin yan para mas makahinga tayo ng maluwag. 'Di ba? Kasi pag tiningnan mo lahat yung buong sentence, kasi yung ginagawa natin malimit, lalo na nung elementary tayo, no? Kung magbasa tayo ng problem, total. O di ba, akala mo naman rumaragasa. Wala tayong maiintindihan pag gano'n. Kasi kapag naman tayo nagbabasa ng post sa Facebook, nagbabasa tayo sa social media, nagbabasa tayo ng mga text message ng mga mahal natin sa buhay, ninanamnam natin, di ba? So, wag nating katakutan masyado ang problem statements. May pag-asa po yan, ha? Maiintindihan at ma-appreciate natin yan. So, let me show you how uh, we can go towards that direction. Okay. So, ang lagi ko pong tinuturo sa mga estudyante ko, pag nagbabasa kayo ng problem statement, one at a time. So, unti-unti nyo lang po siyang i-uncover. Okay? And then, step number 2, i-translate nyo siya sa inyong native language. Kung kayo man ay Chabacano, Ilocano, Waray, Bisaya, whatever your language is, i-translate nyo siya para mas maintindihan nyo. And then, huwag kayong magmamadali. Sabi niya, Sian got 80% on his math test. So, kung tatagalugin ko yan, si Sian daw ay nakakuha ng 80% sa kanyang pagsusulit sa matematika. O, di ba? And then we proceed. Pero bago tayo mag-proceed, tanongin muna natin sarili natin, anong score niya? 80%. Ayan, saka lang tayo mag-proceed. Sabi niya, if he answered 40 items correctly. O, ayan, hanggang dyan muna tayo. Sabi niya, kung ang nasagutan niya daw ay 40 items ng tama. So, ibig sabihin, magku-Q&A ulit tayo sa sarili natin bago natin basahin yung rest of the problem, no? So, nakuha niya ay 80%. At ilan daw yung nasagutan niya, Rhea? May kasama ako dito ngayon, estudyante natin sa AMV. Rhea, ilan daw yung nakuha niyang tamang sagot?
Andito ba si Rhea? Pwede kang mag-unmute? Ilan yun? Sige, baka busy pa siya. So, 40 item. So, ibig sabihin, 40 out of we don't know how many. Yun ang nakuha niya sa exam. Okay? Ang tanong niya, how many questions did the test have in total? Kung 80% yung kanyang nakuha at yung 80% na yon ay equivalent sa 40 items, ano daw yung total ng numbers ng items sa exam? So, yun titingnan natin ngayon. May iba't ibang method dito, no? So, yung ayaw gumamit ng formula, itong method A ay para sa inyo. Ano yung method A? Ang method A ganito, bigyan ko kayo ng hack. Okay, hack to. Pag may nakita kayong percent, okay? May nakita kayong percent. Ibig sabihin yan, ang tinatanong niyan, related sa percentage, rate, and base. Pag may nakita kayong ganyan. Okay. Tapos may nakita kayong isang whole number. Ano sabihin ng whole number? Wala siyang ganito, no? Whole number lang siya. So, pag may nakita kang ganyan, may nakita kang ganito, at ang hinahanap niya sa inyo ay total, or sinabi niya all in all, or sinabi niya overall, basically ang hinahanap niya ay kabuuan, automatic yan, magdi-divide kayo. Okay? Automatic yan, magdi-divide kayo. Again, pag nakakita kayo ng question sa math, meron kang nakitang ganito, 1%. May nakita kang parte ng isang buo. 'Di ba? Parte ng isang buo yan eh. Sabi niya kasi 40 yung tama. Pero yung 40 na yun, hindi pa yun lahat. Bakit? Kasi 80% lang yan eh. So pag may nakita kang ganitong rate, may nakita kang ganyan na part, automatic yan, division. Paano yan? I-divide mo yung part sa rate. Tingnan natin kung paano yan. Balikan natin. Alisin ko lang tong mga pinang-cover ko kanina para makita natin yung content ng ating slide. Okay? Ayan. So, yung unang method natin, i-divide mo yung 40 sa 80%. Okay? So, ano ulit yung sinabi ko? May nakita kang isang percent. May nakita kasing isang part ng whole o parte ng isang total. I-divide mo yan. I-divide mo silang dalawa. Okay? So, ito yung order na na. Ang nasa huling part ng division mo ay yung percent. So, ang mangyari niyan, magiging ganito. Magiging 40 divided by 80%. O, isulat nyo ngayon yan. Yung mga nanonood ngayon, isulat nyo ngayon yan. 40 divided by 80%. Ano yung hack natin? Hack number 1, pag may nakita kang ganito, may nakita kang part of a whole, division yan. Okay? So, paano ka magdi-divide? Unahin mo yung part ng whole, i-divide mo din sa may simbolo ng percent. Pero ang tanong, pwede ka na bang mag-divide? Itong percent, mahirap ipang divide yan. Hindi pa yung whole number eh. So, gawin mo siyang whole number or decimal. How are you going to do that? Yung decimal kasi niya nandito sa kanan eh. Nasa dulo yan nito oh. So, pakiambutin mo yan ng 2 beses papunta sa kaliwa. So, yung 80% mo magiging 0.8. Sige, kayo nga gawin yan. Magiging 0. Hello sa mga nanonood dito. 15 ang nanonood. Ba't ang konti? Di ba 847,000 ng members dito? Kumilos-kilos na po tayo at mag-aral tayo. Isang buwan na lang po, magre-review na, mag-exam na tayo. Okay? So yung division, hindi natin yan babaguhin. Pero itong 40, kukopihin lang natin yan. So yung 40 divided by 80% mo, yung 80% ginawa nating decimal, pinakembot natin ng 2 beses papunta sa kaliwa. So naging 0.8. Ang tanong, madali na bang mag-divide ng 40 divided by 0.8? Tanungin ko nga kayo, ilang 0.8 meron sa 4? 'Di ba? Parang ang hirap. So gawin mo muna natin siyang whole number. So isa pang kembot ha. Yung 0.8, gawin naman nating whole number. So kanina, from percent, ginawa natin siyang decimal. Since mahirap mag-divide ng pang decimal, gagawin natin yung whole number. Ano bang pinagkaiba ng decimal sa whole number? Ah, ang decimal, merong tuldok sa kaliwa ng whole number. Ang whole number, ang decimal niya nasa kanan kung may kasunod siyang number.
Pero pag wala siyang kasunod na number, solo lang siya, wala yan tuldok na makikita. So, para ma-convert natin ang decimal sa whole number, itong tuldok na to, papakembutin mo yan ng as many times as possible hanggang makarating siya sa dulo sa kanan. And in this case, isang kembot papunta sa kanan para yung 0.8 maging 8. Okay, ganyan yung gagawin natin ha. So yung 0.8, pakembotin natin ng isang kembot yung decimal natin para maging whole number siya na 8. Pero, dapat po yan, kung ano yung ginawa mo dito sa 0.8, gagawin mo rin sa 40. Kung binigyan mo siya ng isang decimal place, ito bibigyan mo rin siya ng isa pang decimal place. Ah? So, ibig sabihin, itong 40 mo, madadagdagan siya ng isa pang decimal place, which is 0. So, magiging 400 divided by 8. Okay? Hello sa mga 26 na nanonood sa atin ngayon. So, again, yung hack natin, pag nakakita ka sa isang problem statement ng percent, tapos may part ng whole, at tinatanong ka ng total, kabuuan, overall, all in all, yan yung mga keywords, ano? Pag yan ang hinanap sa'yo, automatic division yan. Itong parte, i-divide mo doon sa percent. Yung percent, gawin mong decimal. Yung decimal, gawin mong whole number, at idamay mo yung isa pang whole number. Okay? So ngayon, pwede na tayong mag-divide. Ano ba yung 400 divided by 8? O yung kasama ko, may kasama ako dito eh. Si Rhea. Rhea, ilang 8 meron sa 4? Ilang 8 meron sa 4? Wala Ilang 8? po. Wala. So wala akong ilalagay dyan. Ilang 8 meron sa 40? 5. 5. O sige, 8, 16, 24, 32, 40. Ice. O yan, so 5. Ano ba yung 5 times 8? 5 times 8 is 40. And 40 minus 40 is what? 0. So, tapos na dapat yan, pero may naiwan na isang itlog dito. So, baunin natin yan sa taas. So, ang sagot natin ay magiging 50. Ayan. So, para maging sigurado tayo na tama ang sagot, i-multiply natin yung 50 at saka yung 8. So, 50 times 8. Ano ba yung 8 times 0? 0 yan. Ano yung 8 times 5? 40. So, pag itong sagot natin nag-match dito, ibig sabihin tama yung sagot natin. So, going back to the question, si Sian daw, 80% yung nakuha sa math test. At yung 80% na yan ay equivalent ng 40 items. Ang tanong, ilan lahat yung items? Ang sagot natin ay 50 items. Okay? Yan. So, sana nakatulong yan sa inyo. Isa yan sa mga paraan. This is method number 1. Meron pa tayong 3. So, mamili kayo. Okay? So, hingi ako ng boto ha. O, nandito si Sherwin. O, mga kababayan natin, kasama natin sa, kakilala natin sa Lubwagan, Kalinga. Kalinga, nandito si Maricar Magwangan Awing. Kumusta nga at lahat? Mantong Lin? Oh, si Marybeth Magno Melencio nandito. Tsaka si JV Patan or Patan. Yan yung method A. Didiskartehan mo lang siya. Wala kang sasauluing formula. Basta may nakita kang mga palatandaan, may nakita kang percent dyan, may nakita kang part of a whole dito, tapos sinanapan ka ng total, o pak, automatic yan. Division. Okay? O, screenshot nyo nga yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 para may baon kayo. Sabi ni Maricar, grabe daw ang lamig. At apo. Eh, ano ba yung tawag nila dyan? Koskos. Man koskos. Ano yung koskos? Dapat may kayakap. Di ba? Sige, so tingnan natin yung pangalawa nating method. Yung pangalawang method, so see, sa mathematics, hindi kayo stuck sa isang option. May pangalawa, may pangatlo, may pang-apat. Explore natin yung pangalawa. Ito yung malimit na tinuturo, no? Gumagamit ng tinatawag na Tekans triangle. Some people say Tekan, Pechan, Tikan, I don't know. But Tekan's triangle, no? So, ang method na to, very calculated and measured. So, bibigyan kasi kanya ng idea kung anong formula ang gagamitin mo. Hello kay Catherine Simpas Odiveros.
Sabi ni Maricar, Mangwangan Awing, haha, ma'am, welcome to Lubwagan. Namiss ko nga kayo ngay. Nakakamiss sa Lubwagan sa Kalinga, dyan sa may Cordillera Administrative Region. Kamusta po kayo dyan lahat? Stay warm, stay warm. Balita ko, napakalamig nga dyan, tunay, ano? So, dito sa triangle na to, i-identify mo lang naman siya para malaman mo kung anong formula ang gagamitin mo. Susundin mo yung placement niya sa triangle. So, itong letter P, ito yung parte ng buo. Ano ba yung parte ng buo dito sa problem statement natin? Rhea, are you still here? Mayroon pa tayong isang kasama dito, si Yoli. Hi, Yoli! Yoli, mayroon ka bang microphone? Yes, ma'am. Nandito pa si Rhea. Yoli, may microphone ka? Mga estudyante ko. Mga estudyante kong napakasisipag, no? Kahit every Sunday ang session namin, basta sinabi kong, meron tayong session ng weeknight, nagla-login kahit nagaling sa trabaho. Okay. So, Rhea, alin nga dito yung parte ng buo sa mga given natin? Is it 80% or 40? Part of a whole? 40 po. 40, no? Parte na siya ng buo. So, i-label natin siya na letter P. Etong 80%, sa tingin mo ba, rate ba yan o kabuuan? Rate po. Rate yan kasi meron siyang simbolo na Yes, percent. So, yung P, ano yan? Ayun yung parte. Isang parte siya ng isang buo. Etong B, kabuuan yan or base. Tapos yung rate, ito yon yung mayroong ganyan. Okay, mamaya malalaman niyo kung para saan yan. Tapos, anong hinahanap niya? Ang hinahanap niya ay total. So, ang hinahanap niya ay yung kabuuan. So, kung titingnan niyo yung triangle na yan, yung letter B, pag pinitas mo yung letter B, anong letters ang natitira? Yung mga nasa Zoom, at saka yung mga nasa Facebook comments, sa Facebook Live, ano-anong letters ang natira kapag inalis ko yung letter B? Anong natira? Letter? Dito sa Zoom, si Narea at si Yoli. Anong natira? Letter? P. P. Sige, nasaan yung letter P? Nasa ibabaw o nasa ilalim? Nasa taas, nasa baba? Sa triangle, nasaan yung letter P? Nasa taas. So, ganun mo din siya isusulat. Nasa taas siya. Tapos yung letter R, nasaan siya? Nasa taas, nasa baba? Nasa baba. So, ganun mo rin siya isusulat. So, yan yung use ng triangle. Sinasabi niya kung paano mo gagawin yung formula mo. Di ba? Kasi nung high school tayo, hirap tayo mag-memorize ng formula, di ba? Iba-iba pa nga yun, ipapag-tumbling-tumblingin mo pa siya, di ba? So, ang maganda sa Tikan's triangle, sinasabi niya na kung saan mo ipupwesto yung mga given mo. Okay? So, again, sa Tikan's triangle, dahil base o kabuuan yung hinahanap, ang natira ay isang letter P sa taas, ito yun. At isang letter R sa baba, ito po yun. Kaya meron ka na equation. This is division. Pag merong isang nasa taas at isang nasa baba, division po yan. P divided by R. So, ano ba yung P natin? Ang P natin ay 40. Ano yung R natin? 80%. Diba sabi natin, kaya ba nating mag-divide ng isang whole number at isang percent? Diba hindi? Mahirap eh. So yung percent, gawin mo muna siyang decimal. Pakiimbutin mo siya ng 2 beses papunta sa kaliwa. 80% becomes what? 0 point? 0 point? Hello? 0.8. Ayan, 0.8. Yung 40, hindi natin gagalawin. Now, sabi rin natin kanina, ang hirap namang mag-divide ng 40 divided by 0.8. Isipin mo, ika-calculate mo siya, ilan ang 0.8 sa 40? Kaloka, di ba? So, gawin mo muna itong whole number. At para magawa mo yan, itong tuldok na ito, dapat papuntahin mo as far as possible papunta sa kanan. And in this case, isang kembot lang naman siya papunta sa kanan. So, your 0.8 will become what? It will become 8. At since, yung ginawa mo sa baba, binigyan mo siya ng isang decimal place. Ito, bibigyan mo rin siya ng isang decimal place. V, bakit hindi siya galing sa gitna? Kasi po, walang decimal point sa gitna ng 40. Ang decimal point niya po, nandito sa kanan. So, pag yan ang binigyan mo ng isa pang extra decimal place, yung 40 mo magiging 400.
At pag nag-divide ka na ng 400 divided by 8, ang sagot natin dyan ay tumataginting na 50. Okay. So, yun din naman yung sagot natin kanina. So, matanong ko kayo. Si Rhea, si Yoli, nakasama ko sa Zoom ngayon, at saka yung 35 na kasama natin dito sa group sa Facebook. Ano ang mas gusto nyong method? Yung method A, na titingnan nyo lang siya, walang formula, o gusto nyo ba tong letter B, na meron kayong formula? Pakitype nyo po ang sagot nyo, letter A or letter B. Okay, hintayin ko ah. Letter A or letter B. Patingin. Ano ang sabi ni Yoli? Letter B. Si Rhea naman letter A. Okay. So yung mga may gusto ng letter B, sila yung gusto talaga nila sigurado, no? May kakapitan. Para sure na sure. Yung mga letter A, mga madiskarte sa buhay, mga letter A, mga maabilidad, ganun, ha? Kaya mong ganyanin. Hindi na kailangan ng ruler, no? Tingnan naman natin yung method C. Wala pa bang moboto dito sa Facebook? O, alin siya na mas gusto nyo? Method A or method B? Ayan. O, ngayon, tama ang sagot ni Sherwin. Congratulations, ha? 50. Okay. Ang method C naman, meron tayong hack dyan. Kasi basically dito, tinatanong natin yung 40 ba ay 80% ng anong number? 'Di ba? 'Di ba yung natanong nyo? Yung 40% ba ay ano, yung 40 ba ay 80% ng anong number? So isulat mo lang yan. 40 is 80% of what number? Isulat nyo ngayon yan kung meron kayong ballpen tsaka papel. Ha? Kung nakahiga kayo, bumangon kayo, kumuha kayo ng ballpen. Okay? So, ang gagawin natin dito, lulubayan lang natin yung what number. Itong 80%, gayahin mo siya. Gawin mong 80%. Yung is, gawin mong division. At yung 40, gawin mong 40 lang. So, yan na. Nagkaroon ka na agad ng instant na formula. 40 divided by 80%. At yung 80%, gagawin mong decimal, magiging 0.8. Ito, division pa rin. At ito, 40 pa din. At dahil mahirap mag-divide ng decimal, gagawin mo yung whole number. At itong 40 mo, since dinagdagan mo siya ng isang decimal place, magiging 400. Kaya naman ang sagot natin dito sa 400 divided by 8 ay ganun pa rin, 50. Di ba? O, question. Ano naman ngayon? Letter A, letter B, letter C, o combination? Alin ang pinakakomportable kayong gamitin para ma-solve ang ganitong klase ng question? Letter A, letter B, letter C, or combination? Ha? Patingin. Walang bumoboto sa Facebook. Mga very shy silang sumagot. Oh. Sumagot si Sherwin, P over R. Tama naman. Okay. Alright, so yan yung ah, third method natin. Ipapakita ko sa inyo yung fourth method. Hindi siya very famous, ano? Pero subukan na rin natin kung magugustuhan nyo siya. Ang formula po kasi ng percentage is rate is equal to, rate, percentage is equal to rate times base. No? So yan yung kanyang, ah, yan yung kanyang formula. So, dito sa ating problem, meron tayong sinabi na P. So, ang gagawin mo lang dyan, kung ano yung P mo, isalpak mo siya dyan, 40. O, may rate ka ba dyan? Meron, 80%. Isalpak mo din siya dyan, 80%. Times, meron ka bang base? Wala, yun yung hinahanap natin. So, ilagay mo lang yung letter B dyan. Again, optional to ha. So, dito sa 40, walang ganap, kopyahin mo lang siya 40. Itong 80%, gawin mo siyang decimal, 0.8 times B. Okay, so let me do that again. So meron tayong formula na P is equal to rate times base. Yan po ang formula ng percentage. So itong method na to para sa mga mahilig sa formula. Okay? So since meron tayong P na 40, lagay mo yung 40 dito. Meron kang rate na 80%, lagay mo siya dito, 80%. At yung B natin, hinahanap natin. So, ilagay mo lang dyan, letter B.
Okay? So walang ganap sa 40, kopyahin mo lang. 80%, gawin nating decimal. Magiging 0.8 times b. Sa math po, pag pinag-multiply mo ang isang letter at isang number, pagtatabihin mo lang siya. So magiging 0.8b. Okay. So meron na tayong nakitang b, pero meron siyang asungot na 0.8. Kailangan nating alisin yan. And we can do that by dividing it by 0.8. Kasi ano ba yung 0.8b divided by 0.8? Magiging b na lang po yan. Kasi 0.8 divided by 0.8 is 1, no? Or 1b. So kung anong ginawa mo sa kanan, gagawin mo sa kaliwa. So kung dinivide mo to sa 0.8, ito, i-divide mo rin siya sa 0.8 para makita mo yung value niya. So puntahan natin tong 14 na to. Mahirap tong i-divide, di ba? Kasi siya ay decimal. So gagawin natin siyang whole number. Para maging whole number ang 0.8, pakiambutin mo sa kanan, magiging 8 yan. Kung anong ginawa mo sa taas, sa baba, gagawin mo sa taas. So ito magiging 400. So 400 divided by 8, ang sagot natin ay 50. Therefore, ang B natin ay 50. Diba? So pare-pareho lang naman ang nagiging sagot. So nasa sa inyo po yan kung alin ang trip ninyo. Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? O yan, sa mga masisipag na nanonood hanggang ngayon dahil masipag kayo, bibigyan ko po kayo ng discount sa ating kurso. Okay? So pag nagstay pa kayo, pag natapos nyo pa yung isa nating problem, ha? O nasa 30 tayo ngayon. Pag kayo ay nagstay hanggang 9:20, ayan, meron tayong special discount. Napakalaking discount po. Abangan ninyo, okay? Pero bakit natin yan hinihintay na mag 9:20? Para po ito sa mga masisipag mag-aral, gusto talagang magtagumpay. Tutulungan namin kayo sa AMV Learning and Development Center, okay? So abangan nyo po ang malaki nating discount. Alright, so here we go. Yung next na problem natin, sabi natin isa-isahin lang natin yan or one at a time. And then ita-translate natin sa Tagalog or native language. And bumoto si Dion Alba Niñal para sa kanya pala ay letter C. Okay, that's good. So, let us cover yung part ng problem na hindi pa naman natin kailangang basahin kasi distraction yan eh, para hindi ka ma-distract. O yan, diba? O, sabi niya, a market. O, tatagalungin ko. Yung isang market daw has 32 fish vendors. O, tagalugin ko siya. Yung isang palengke, meron siyang 32 nagtitinda ng isda. Ilan daw nagtitinda ng isda? Ilan? Mga kasama ko sa Zoom, Hi, Jem! Nandito si Jem, si Rhea, si Yoli. Pa-unmute, mga estudyante ng 3A, 3B, 3C, 3D. Hello po. Good Ah, evening. good evening, Jem. Oh, Jem, ilan daw yung fish vendors natin? 32. 32. Sabi niya, if 64% sell fish. Okay. So, ilan daw percent yung nagbebenta ng fish? Ilang percent? 64%. 64%. So, hindi ko muna titingnan yung rest ng ng statement. So, kapag 64% ang nagbebenta ng isda, ibig bang sabihin lahat sila nagtitinda ng isda o hindi? Hindi. Hindi. Okay. So, 64% lang. So, ibig sabihin, itong 32 na to makes up 64%, no? Sabi niya, if 64% sell fish, how many vendors are there in total? So, ibig sabihin, binigyan ka niya ng number, bilang ng fish vendors at binigyan ka rin niya ng equivalent na percentage, no? O, nandito si Junie. Junie, magandang gabi, Junie. Grabe, ang sipag, oh. Guys, si Junie ay isa sa mga enrollee natin sa Batch 3A. 5-month review lang naman yan. At si Junie ang pinakauna nating enrollee sa Batch 3A. Ganyan siya ka-committed para pumasa. Okay. So, a market has 32 fish vendors. So, meron daw 32 vendors. Tapos sabi niya, 64% daw ay nagtitinda ng isda. Ilan daw sila lahat-lahat? Okay, so method A, ano yung method A natin? Walang formula-formula, ha?
Diskarte lang ang kailangan. Titignan ko lang yan, gets ko na siya. So tandaan, yung ating diskarte na sa method A, may nakita kang ganyan, percent, may nakita kang part of a whole. Part of a whole yan kasi hindi naman siya total, di ba? Ang hinahanap niya total, naku, pasok sa bangayan. Division yan, divide. Okay? Magdi-divide tayo dyan. Anong divide natin dyan? 32 divided by 0.64. Bakit 0.64? Kasi yung 64%, pag ginawa mong decimal, ano? Magiging? Anek. Oh, 64%. Gawin nating decimal. So, nandito yung tuldok niyan, di ba? Pakiambutin mo ng 2 beses sa kaliwa, magiging 0.64. 0.64. Ayan. O, sige. Subukan nga natin yung ano. Pwede na ba nating i-divide yung 32 divided by 0.64? Pwede na ba? O mahirap? Mahirap po, ma'am. Mahirap, Gawin parang whole number pag-ibig. muna. Oo, gawin mo ng whole number, 'di ba? Tama si Rhea and Junie. Hi, Junie. Oh, Junie ha, may klase tayo bukas. Oo. Noted, ma'am. Oh, sige. So, kailangan natin gawing whole number ang 0.64. So, ilang kembot 'yan para maging buo? Ilan? 2. Okay, so magiging 64 na siya. Darna. Ngayon, itong 32, dapat bigyan din natin siya ng 2 kembot pa kanan. Anong gagawin natin sa space na yan? Lalagyan natin yan ng 0. So, yung 32 mo magiging, ano na po, magiging 3,200. 3,200. Ayan, pwede na ba tayo mag-divide? Yes, ma'am. Pwede na. Okay, so 3,200 divided by 64. Okay, ilang 64 meron sa 3? 0. 0. Sa 32. 0 pa din. Isang hirit, 320. 5. O, 5. O, subukan natin. 64 times 5. Tingnan natin kung pasok sa banga. 5 times 4 is what? 20. 20. Carry 2. What is 5 times 6? 30. 30 plus 2? 32. Oh, pasok sa banga. Akalain mo, sumakto tayo dyan, Day. Congratulations. Pero alam nyo, talagang hit or miss lang naman talaga yan, di ba? Hinuhulaan, ini-estimate lang natin yan. Sumakto, pumasok siya, 320. So, ang sagot natin dito ay 5. Ano ba yung 320 minus 320? 0. Ha? 0. 0. Okay, so tapos na ba siya sa 0? Hindi pa, may naiwang isang itlog. Anong gagawin natin dyan? Dadalhin natin Taas sa po. langit. Yan, dalhin natin sa langit. So, para ma-check natin kung tamang ating sagot, i-multiply natin yung 50 times 64. Okay, ano ba yung 50 times 64? 4 times 0 is what? 0. What is 4 times 5? 20. 20. Okay, ito naman. So, 4 times 50, 200. Di ba? Tama naman. So, ito naman, 6 times 0 is what? 0. 0. Ano yung 6 times 5? 30, ma'am. 30. Okay. So, i-add natin yan. Ang sagot natin ay sumakto naman, no? 320. Oh, 3,200. So, tama siya. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, ang total number daw ng mga nagtitinda sa palengke ay no, 50. Meron tayong 50 na vendors. Ayan, tama si JV Patan, si Tess Samarita, si Catherine Simpas Oliveros. Ayan, 9:14. Meron pa tayong 6 minutes bago ko i-drop ang ating sobrang laking discount sa mga masisipag at gustong pumasa ng CSE PPT. Punta naman tayo sa method B kung saan ay, alisin natin yung 50% na yan. Hindi natin yan kailangan sa buhay natin because that is misinformation. Okay, wait lang. Tatakpan ko yan. Meron tayong typographical error. Okay. So, ang sagot natin dyan ay tumataginting na 50. Okay. So, iangat ko lang to. 50 po ang ating sagot. Sa method B naman, katulad ng binanggit ko kanina, ito yung gagamit ka ng Tecans triangle. No? So, drawing ka dyan, may P sa taas at may magkatabi na R and B
sa baba. So, alin dito ang letter P sa ating problem statement? Saan ang letter P or parte ng buo? Saan dyan? Is it 32? Is it 64%? Or is it missing? Parte ng buo. Which one? Is it 32 or 64%? O, sige. Mukhang hindi tayo sure. O, meron bang rate dyan sa Yes, given ma'am. natin? Meron. Alin yan? 64%. 64%. Okay, so meron na tayong rate. Okay. Meron ba tayong base o kabuuan or total? Yun po yung nawawala natin. Yun yung nawawala. Okay. Ito yung ating base. Ayan, sumagot si Mary Beth Magno Melencion. 32 po ang ating P or part of a whole. Correct. Okay, so meron na tayong P, R, at alam na natin kung ano yung hinahanap, which is B. Now, pag tinignan natin ang ating mahiwagang tatsulok, pag pinitas ko ang letter B, susulat ko sa dyan. Ano ang naiwan? Isang letter P sa taas at isang letter R sa baba. Diba? So, ibig sabihin, magdi-divide ako. So, yung 32 na P at yung R na 64%, iti-divide ko sila. Since mahirap mag-divide ng whole number sa percent, yung percent, gagawin ko muna siya decimal. Ilang kembot pa kaliwayan, guys? Ilan? Dalawa, ma'am. Dalawa po. So, yung 64 natin magiging 64. 0.64. Okay, pwede na ba nating i-divide ang 32 sa 0.64? Pwede na? Hindi O pa, ma'am. mahirap? Mahirap. So, gagawin naman natin ngayong ano? Whole number, Whole yung number. 0.64. So, magiging 64 siya. At dahil binigyan mo siya ng dalawa dito sa baba, lalagyan mo rin siya ng dalawa sa taas. So, yung 32 mo magiging 3,200. And 3,200 divided by 64, ang sabi natin ay 50. 50. Okay, so 50 pa rin ang ating sagot. Alright, sa method C naman, ito yung gagamitan natin siya ng hack, no? Yung hack natin, tatanungin lang natin sarili natin. 32 is 64% of what number? And then yung 64% mo, gayahin mo siya and then gawin mo siyang decimal, magiging 0.64. Yung is, magiging ano to? Multiplication or division? Hello? Multiplication or division? Division po yan. At ang 32 ay gagayahin lang natin. So 32 divided by 0.64, we go through the entire thing. And eventually, ang sagot din natin dito ay tumataginting na 50. Okay? So yan po yung first three methods natin. So matanong ko kayo ulit, ano yung preferred method nyo? Letter A, kung saan walang formula, diskarte lang ang kailangan, ano? Hahanapin mo lang yung keyword and so on. Is it letter B, meron kang formula? Or is it letter C, yung meron kang gagamitin na hack? A, B, or C? Tama si Catherine Simpas Oliveros, division po. O, yung mga kasama ko dito, Junie, alin ang boto mo? Ma'am, A, B, syempre or C? yung B. Yung Siyempre, B yung kasi, ma'am, meron tayong meron may tayong pinanghahawakan tayo. sinusundan. Yes, ma'am. Ayan, si Junie, napakasipag. Sabi ko nga, malalaman mo ang personality ng tao base sa kung ano ang gusto niyang gamitin na method. Ha? Itong method A, ito yung mga maabilidad sa buhay, mga daring, sipat-sipat lang, gets na kagad, no? Yung letter B, ito yung mga tao na gusto sigurado ang mga desisyon sa buhay. O, bakit ko bibili niyan? Sigurado ba ang quality? Mga ganyan, no? Yung method C naman, nasa gitna. O, nasa gitna. Okay? Oh, sabi ni Maricar, method A daw para sa kanya. Si JV naman ay method B. Okay, so ngayon gamitin naman natin dito yung method D, no? Yung bonus natin kanina. Sabi natin, ang formula ng percentage ay kahit paanong baliktad din gawin mo, P is equal to, ano yan? P is equal to what? Junie? Anong formula natin? P is equal to? R times B is correct. Okay. So dito sa ating problem statement, meron ba tayong P?
Parte ng buo, meron? Yes or no? 32. So, yung letter P, palitan mo ng 32. Isalpak mo lang siya dyan. Meron ba tayong rate? Meron? Meron. 64%. May base ba tayo? Wala. Okay. So, yung 32, biyahin mo lang siya. Yung 64%, ano yun sa decimal? 0.64 times B. At itong 0.64, kapag minultiply mo sa B, magiging 0.64 times B. So sorry, 64B. So meron ka ng B, pero may asungot na 0.64. Para maalis mo yan, i-divide mo sila sa 0.64. Para makancel mo yan, ang matira lang ay B. Pero kung anong ginawa mo dito, gagawin mo rin dito. So magiging divided by 0.64 din siya. Pero wait lang. Yung 32 divided by 0.64, mahirap, di ba? So, yung 0.64 gagawin nating whole number. At dahil dinagdagan mo yan ng dalawa sa baba, dadagdagan mo ng dalawa sa taas, magiging 3,200 divided by 64, which is 50. Okay. Junie, matanong kita. Junie, Rhea, Yoli, and Jem. Anong tingin Yes, nyo sa method D? Makakasundo nyo ba yan o wag na lang? Thank you. Stick to the old one. Yes, ma'am. Doon po, Yes. doon sa Doon tayo may sa black. doon tayo sa Mahiwagan Tatsulok, ano? Yes, Okay. ma'am. Sige. All right. So that's good. At least meron tayong nakitang option. At dahil ngayon ay 9:20 na, ibibigay ko na yung aking pangako. Kanina, nagpa-promo ko doon sa page. Oh, meron ba ditong manood sa page? Nagpa-promo tayo sa page. Dito naman sa group, magpapa-promo din tayo. Okay? Yung promo natin sa page ay iba sa promo natin dito sa group. Bakit? Matagal kasi akong hindi nakapag-live dito eh. So, babawi ako. Ha? Dito sa AMV Learning and Development Center, meron tayong 4 na batch ng mga magre-review para sa CSE. Yung batch 3A, sina Juni, 5 buwan. Ha? Yung batch 3B, 3 buwan. Yung batch 3C, 2 buwan. At itong batch 3D, para yan sa 1-month review. So, February 5 hanggang March 1. Pero, kung mag enroll kayo tonight, meron na kayong access sa Google Classroom starting tomorrow. Okay? So, this is going to be a 1-month review, batch 3D. February 4 po ang Sunday Zoom sessions natin. Pero, as early as tomorrow, may access na kayo sa Google Classroom. And kapag meron na tayo mga ganitong weeknight sessions, kasama na rin kayo. So that's 3,000 pesos. Anong coverage niyan? Pwede yan sa professional, sub-professional, math, English, general info, logic para sa prof, and clerical ops para sa sub-prof. Ang Zoom sessions nyo kapag Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. Ang Google Classroom, you can access any time of the day, any day of the week, anywhere you are. Basta meron kayong internet. Now, kasama din dyan yung 10-day final coaching. So yung 3,000 pesos nyo, meron na kayong Zoom access every Sunday, kasama kayo sa mga weeknight sessions, at kasama din dyan yung 10-day final coaching natin. Ang 10-day final coaching po ay worth 3,000 pesos. So napakalaki po ng may sisave nyo dito. Meron tayong quizzes, maraming inclusions to. So ito na nga po, instead of 3,000 pesos, magbibigay lang ako ng tatlong slot. Tatlong slot, ha? Sa mga bagong enrollees. Sa bagong enrollees, instead of 3,000, ang babayaran nyo lang, unahan na, 999 pesos. Ha? Ulitin ko, sa mga bagong enrollee. Okay? Ang babayaran ninyo ay hindi 3,000 pesos. 3 slots lang ha. 999 pesos only. So pumunta kayo sa ating official Facebook page sa AMV Learning and Development Center. Papakita ko sa inyo kung ang itsura niyan. Okay?
So ito po ay isang biglaang promo ha. Impulsive. Wala akong balak magpa-promo ng ganito pero dahil ang sipag ninyo, push tayo dyan ha. Punta kayo dito sa AMV Learning and Development Center, i-click nyo ang message at i-type nyo ang 999 para yan lang ang babayaran nyo para sa 1-month review natin. Okay, 1-month review natin kasama ang 10-day final coaching. Paano naman yung mga enrollees natin? Okay, yung mga enrollees natin na kailangang mag-renew para sa last day, sa last month ninyo, bibigyan ko kayo ng 50% discount for attending tonight's session. Okay? 50% discount. Okay, so para sa mga ano yan ha, para sa mga existing na enrollees. Para dun sa mga bagong enrollees, you will only have to pay 999 pesos. Kasama na po dyan ang 10-day final coaching. Sana po nakatulong yan sa inyo. We hope that we can help you pass the CSE so that you can make March 3 your last CSE. Okay, so yun sa mga kasama natin ngayon, Junie, Yoli, Jem, sino pa si Rhea? Ayan. Maraming salamat sa pag-join and saludo ko sa inyong lahat. Oh, batch 3A, paalala ko lang ha, 3A bukas, meron tayo 7 p.m. to 9 p.m. Batch 3B, meron tayo bukas 4 p.m. to 6 p.m. Batch 3C, meron tayo bukas 1 p.m. to 3 p.m. Ang batch 3D, wala pa pong session bukas. Ang session nyo po ay next Sunday. Okay? So yan, sa mga mag-e-enroll, punta na po kayo sa AMV Learning and Development Center. Naku, i-grab nyo na. Wala akong balak mag-sale tonight ng ganyang kababa. Kasi alam niyo kung bakit? Nag-sale ako sa page, 1.5 ang sale ko doon. Pero dito sa group, 999 lang. I-grab nyo na yan, okay? 3 slots lang po. Pag naubos po yan, ay sorry, balik tayo sa 3,000 pesos. Okay? So, hanggang sa muli po, sana nakatulong kami sa inyong lahat. We are so proud of you. Mga estudyante ko, I salute you guys. You're on the right track talaga. Sobrang sipag ninyo. Hands down. Wala akong masabi. So, kita-kits po tayong muli hanggang sa ating susunod na pag-review. Ako po ang pasimuno ng AMV Learning and Development Center, VR Boleda, coming from Cavite. Nagpapaalala sa lahat, you are naturally intelligent. Ha? Tapangan lang natin ng loob. Alalayan na namin kayo. Okay? Onward, forward, and upward. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Bye!